Halos 4 na buwan nang nakalipas mula ng ibunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA amang anomalya at isyu ng korupsyon sa likod ng mga flood control projects sa bansa, ngunit mas naglipa na pa ang patong-patong na palang isyu sa likod nito. At gaya ng unang beses niyang isiniwalat ang kontrobersiya, muling nanindigan ng Pangulo na wala siyang paliligtasin sa mga sangkot sa anomalya. Pangako niya sa publiko na higit na apektado ng mga anomalyang ito. Bibigyang hustisya ang kaginhawaan at tinatamasa dapat kung walang korupsyon. Narito si Alvin Pelobello para sa report. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapanagot ang mga sangkot sa mga anomalyang flood control project sa bansa kahit pa yung mga kaalyado nito na nasa Senado at nasa Kongreso. Sa presidential address ngayong Lunes, binigyan din ng Pangulo na nais itong magkaroon ng hustisya sa katiwalian na kinasasangkutan ng mga mambabatas sa Kongreso at sa Senado. Gayon din sa mga opisyales ng Department of Public Works and Highways o DPWH at sa mga kontratista na kumubra ng multi-billion pesos na pondo mula sa buwis ng taong bayan. Git ng Pangulo kasabay ng pagsasapubliko niya ng miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na tututok sa investigasyon ng flood control projects. Sa pamamagitan raw nito, nais niyang maipakita sa mga Pilipino na mayroong hustisya at pagkakapantay-pantay. However, so as to make it very, very clear to people that this is independent. I would like to stress this over and over again. It is an independent commission, and that is why we have taken great pains to make sure that that independence is respected, is recognized, and is observed. Kaugnay naman sa paggadawit sa kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez, mga kalyadong pinangalan ng sangkot sa pagkubra ng malaking halaga na sina Ako Bicol Party List Representative Zaldico at sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Sabi ng Pangulo, hindi raw sila ligtas sa mga paiimbestigahan. There's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. We'll say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Para naman sa independent organization na Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, sa pangunguna ng Chairman Emeritus na si Dr. Jose Antonio Guisha, kailangang linisin ang mga pinangalalang sangkot sa kontrobersiya ang kanilang hanay, partikular na sa Senado at sa Kongreso. Paliwanag ni Guisha, wala raw magiging saysayang investigasyon kung ang mga sangkot ang tumatangging humarap sa investigasyon. Marapat din daw na isantabi ang politika sa ganitong uri ng sitwasyon at kinakailangan ng lider na mayroong integridad na tumindig para sa katotohanan. Pinangalanan na rin ng Pangulo ang bubuo sa ICI kasama sina dating Supreme Court Associate Justice Andres Bernal Reyes Jr. bilang head ng Independent Commission. Special advisor naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at miyembro sina dating DPWH Secretary Rogelio Babes Singson at Rosana Fajardo mula naman sa pribadong sektor. Tungkulin ng ICI na mapabilis ang investigasyon sa mga anomalyang flood control projects sa bansa. We can say, at least this commission can say, they have no ties to any part of government. They are all out of government. There are all personalities who are out of government except for Mayor Benji Magalong. Kinanselan na rin ng Pangulo ang lahat ng flood control project para sa susunod na taon. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.